Ang mali ay dapat labanan at ang tama ay dapat ipaglaban maging sino ka man. Gano'n nga ba kahirap manindigan para sa katotohanan? Naranasan mo na bang maging biktima ng bulok na sistema? Paano mo ito nilalabanan? O nagpapaubaya ka na lang dahil mas masarap sumunod sa agos at isa ka sa nakikinabang? Masarap bang lasapin ang tagumpay na hindi pinaghihirapan? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nagpakabuti at ginawa ang lahat sa ngalan ng serbisyo, ngunit naging biktima lang ng maruming sistema na nagdala sa kanya sa walang hanggang pakikibaka, makamtan lang ang inaakala niyang tama na dapat ipaglalaban. Ang kwento ni Abner Apwang o yung tinaguriang Bounty Hunter / Plug Burner. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na rin po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Abner Apwang ay isinilang sa Pagsanhan sa Laguna noong ika-22 ng Marso taong 1944. Maaaring kahambugang maituturing kung sasabihin mong inborn ang iyong katangian na labanan ang mga salot sa lipunan. Ganyang kayabang si Apwang noon. Dilingid sa kalaman ng karamihan, bago naging pulis si Apwang ay nagsimula ang kanyang karera bilang isang aktor. Siya ay isa sa mga bida sa pelikulang iginuhit ng tadhana na tungkol sa talambuhay ni dating Pangulong Marcos at gumanap siya dito bilang si Dr. Pacifico Marcos. Naging patrolman siya noong taong 1967 sa kanilang bayan habang nag-aaral ng criminology at nang makapagtapos sa Fort Bonifacio noong 1972 ay sa Makati siya na destino. At sa lugar na ito nga naging pulis si Apwang na noong mga panahon na yun ay matagal na palang kinakain ng masamang sistema bago pa man siya dumating. Gamit ang kanyang mga natutunan sa school at tapang na tinataglay, nagpakitang gilas kaagad ang noon ay bata pang si Abner Apwang. At dala ang kanyang prinsipyong kapag mali ay labanan at kapag tama ay ipaglaban maging sino ka man, ay kinalaban nga niya ang lahat ng mga pinaniniwalaan niyang nasa mali at kalaban ng batas. Isang taon lang pagkatapos niyang maging pulis ay naparangalang kaagad siya bilang Most Outstanding Policeman of the Year. Maganda na sana itong panimula para sa kanyang karera bilang pulis, pero simula din ng mga panahon na yun, naging mainit siya sa mata ng kanyang mga opisyal dahil iniisip nila na masyado na itong nagmamadali sa promosyon